What is up? Today, we're going to review ang ating Lego Jazz Club kasama sa modular line ng Lego Set 10312 Lego Jazz Club. So ngayong araw, tignan natin ang isa sa pinaka-cool na pwede sa inyong collection. Meron siyang music, may vibe, may pizza, may banda, may hotdog. Pakita ko sa inyo mamaya kung nasan yung hotdog. May 2,899 pieces and medyo masakit sa bulsa. It costs around 13 to 14,000 pesos. It was released ng 2023 and about to retire this year, 2025. So, it has 2,899 pieces. Masakit sa likod kung bubuuin nyo. Lalo na din kung isang upuan lang. And of course, kung hindi kayo pinayagan ng misis nyo, tapos binili nyo pa din, masakit sa likod. Lalo na kung sa labas kayo natulog. Sulit naman kung hanap mo yung vibe. Yung makikinig ka sa magandang tugtugan, yung jazz music, tapos habang kumakain, pero may pizza. For the exterior, gusto ko dito yung facade. Meron siyang deep red, aesthetic na blue, and then yung toned down na yellow, para dun sa pizzeria. So, makulay siya, but it works. So, apart dun sa facade, maganda din yung building technique dun sa exteriors niya. Even yung signage niya, litaw na litaw talaga yung jazz club. And that, dyan ginamit yung hotdog na piece para buo yung signage na yan. And kung titignan nyo talaga sa harap, mukhang masarap talaga makipag-date dito kahit minifigure ka lang. Probably my favorite part sa exterior nito and yung sa design niya is yung stained glass sa second and third floor. Hindi kasi natin yung usually nakikita eh. Sa churches na lang naman meron yun eh. Pero sa mga buildings, bihira na talaga tayong makakita. And of course, dito sa Pilipinas, bihira talagang gamitin. Kung meron man, yung mga kapis. So sa interior, yun, sakto talaga yung pagiging jazzy club niya. Trio nga pala yung naka-setup sa stage. Merong bassist, merong drummer, and merong vocalist. There's a saxophone displayed sa stage, but then walang minifigure included for a saxophonist. So I assume na late lang siya dun sa gig nila na yun. For the minifigs, we have 8. Andyan yung manager natin. Merong magician, merong chef, merong, like I said, drummer, bassist, may vocalist, and meron ding mananahe ng costume. And of course, I think pwedeng gawing guest yung isang minifigure, but then since merong Vespa type na scooter included, and meron kang pizza, feeling ko mas bagay sa kanya yung role na pizza delivery guy. Mas maganda siguro kung dadagdagan mo pa to ng minifigures kasi kailangan mo ng customers dun sa jazz club eh. Kakain sa pizzeria, nakikinig ng jazz trio natin. So, dagdagan mo na lang ng konti yung budget mo para sa minifigure kasi ang hirap na nga magnegosyo. Tapos, pagdating dito sa Lego, wala ka pa ding customer. Diba? So, for the first floor, andyan yung stage natin. May drums na nakasetup, merong curtains, may spotlights, merong tables and chairs. Andyan din yung CR natin. Medyo mahirap lang makita and mahirap lang i-access. Pero para sa minifigure, hindi siya mahirap i-access. Andyan din yung pizzeria natin. Kompleto with the pizza, with the dough, with the tomato sauce and olive oil na nandyan sa ibabaw. And of course, pugon nga pala yung gamit niya. Meron din ditong makikitang fire piece na ginamit dun sa pugon para mas realistic yung dating. Also, may pizza pill nga and all. Going on to the second floor, nandyan yung tailor shop. Nandyan yung mananahe para gumawa ng costume natin. And sa kabilang room naman, nandun ang office ng ating manager. Meron siyang maliit na balcony dun sa hallway. Maganda yung spot niya kasi overlooking yung stage. So if ever na may performance yung ating trio, maririnig niya, mapapanood niya. While also, she can do other works like yung mga administrative work ng isang manager. Heading to the third floor, andyan yung lounge natin for our magician, for our band. Dyan siguro sila sumisifra. Kung ako yung drummer, dyan din talaga ako sisifra kasi may music art decorations pa. Although, in real life,
hindi naman ako sumisipre. Tapos, may skylight dito, no? Papunta sa rooftop. May access, may hagdanan. Doon, makikita din natin yung squirrel na nagtatago ng kung ano-ano at gumawa ng sarili ng nest. On the top naman ng ating tailor shop, nandun naman yung mini greenhouse natin. Dito nagpapatubo ng vegetables. Dito nagpapatubo ng tomato, siguro basil na ginagamit for the pizza. If you're starting out sa Lego, maganda siyang unang build. Yung techniques kasi niya, yung like I said, yung paggawa ng stained glass and yung roof, gustong-gusto ko yung design, yung greenhouse, also yung main entrance. So marami akong natutunang build na pwede kong i-apply if ever gagawa ko ng sarili kong mock building ng Lego. Overall, na-enjoy ko yung building process. Hindi siya boring. All those design na throughout the build lumalabas, unti-unti, from first floor up to the roof. Napipicture out mo na kung ano yung magiging kalalabasan. So, I really enjoyed the process. It took me about 4 to 5 days. Hindi kasi ako dire-diretsong gumawa. And about 2 hours each. And I really did enjoy the process. So, hindi ko siya minadali. Sayang naman yung binayad mong 14,000 kung mamadaliin mo lang din. Enjoy the process. If you have a friend with you that you'd like to build with, so do so. Ewan ko kung pwede sa bata kasi medyo maraming maliliit na part. But as long as naman, syempre, nag-enjoy kayong mag-build together, wala namang problema siguro doon. Apart from the design, meron kasing siyang mga small details from the stage, how you made the curtains, yung mga balcony, and even yung lagayan ng kahoy na panggatong for pizza. Madami kayong pwedeng i-enjoy dito. Nakakatawa talaga yung building process. Sobrang na-enjoy ko to. Sulit yung binayad. For me, siguro wala naman talagang perfect na Lego modular building. Even yung mga nauna o yung mas bago. There are certain things na maaaring gusto mo or maaaring hindi. Siguro nakulangan lang ako dito. Mas okay siguro kung meron siyang wine rack or merong bar. But then again, knowing that Lego is still a kid's toy, kaya siguro hindi sila naglagay ng wine or bar. Pwede mo naman siyang idagdag in the future. Pwede kang mag-design ng sarili mong bar. Kaya ako lang siya sinabing kulang kasi, of course, jazz club, kailangan meron tayong konting drinks. By the way, may mga wine glasses na naka-include dun sa table. So, it's really a good idea if magkakaroon ka ng wine or bar para dun. So, is the Lego Jazz Club worth it? I guess, yes. Even though bumayad ka na medyo mahal, sobrang mag-enjoy ka sa build na to. Of course, Lego is a well-known brand and quality ng bricks, hindi ka magkakamali dyan. Isa to sa mga paborito kong modular building line ng Lego. Siguro a bit biased dahil isa din ako musician. Pero again, the design, gustong-gusto ko talaga siya. Yung bright colors niya, magkakahiwalay, pero it works. It's a modular with a strong, vibrant feel, rich story, and sobrang aesthetic. Great for display, especially if bibilhin nyo din yung ibang mga modular line ng Lego. Maganda talaga sila magkakatabi. On its own, still great. Even yung side walls niya, maganda pa rin naman makita. So what about you? What do you like? May kulang pa ba? Comment down below if you have this set in your lineup, in your city. Hope you like this video. Please do like and subscribe, and I'll see you on the next video. Peace.